Breaking news mga kababayan. Ito na ang gugulat sa inyong lahat. John Vic Rimulya, may pasabog po na ikagugulat nyo tungkol kay Saldico. Di ba may kumakalat na nakakulong na daw si Saldico at hawak na daw ng mga pulis at nahuli sa airport, nakita sa tunnel, na kung ano-anong mga balita. Ngayon po, ito na ang balita na ikagugulat nyo. John Vic Rimulya, alam kung nasaan si Saldico. Naku, ito mga kababayan, ang talagang paniwalaan nyo, si John Vic Rimulya. Sasabihin sa atin ang tunay na balita. Ito na po, huwag kayong magugulat mga kababayan. Magkape kayo at sabahan nyo ng mainit na tinapay at 10 pandesal na bagong luto. Ito na po. Obviously, yung isa sa o hindi man siya ang pinakamalaking tao na kinakailangang arestuhin, ay wala na dito sa Pilipinas. How do you intend, Sec. John Vic, na ma-implement itong arrest warrant na ito when your subject is already abroad? Tony, the speculation that he is abroad, pero alam mo naman, pwede siya pumasok sa backdoor. So, pupuntahan pa rin namin ng lahat ng known addresses niya. I-reserve namin yung mga warrant, i-inspect namin yung mga bahay, titignan namin na lahat ng mga negosyo niya kung ando doon siya. Okay. We will look for traces kung nasaan. Otherwise, we will send a red notice sa Interpol para makuha siya. As of this time, Sec. John Vic, meron ho ba kayong at least idea kung nasaan si dating Congressman Cook? Ang intelligence report namin ay last Monday nasa Japan siya. Oh, palapit na ng palapit sa Pilipinas. Dati Spain, ngayon Japan. Pero as of Thursday, parang umalis yata papuntang China. Tapos bumalik yata papuntang Europe. May ganun mga movement, no? So natatrack nyo kung saan yung mga kilos niya, natatrack nyo. Ayun. So, given that meron kayong idea kung paano siya palipat-lipat na bansa, meron ho ba siyang malilipatan na bansa na wala tayong way to arrest him? Kumbaga, wala tayong coordination with yung mga local authorities sa kanila? 4 na bansa po ang naiisip ko eh. Russia, China, Malaysia, at saka Portugal. 4. Okay. Wala po tayong extradition treaty sa mga bayan na yan. Oo. So, hindi ma-enforce yung arrest warrant kung nandun siya sa alinman sa 4 na yon? Sa Portugal, ang balita po namin ay may golden visa siya. Pero ang rules po ng Portugal ay if the crime was committed before the acquisition of the passport, the visa, ay liable sila. Oo. Makakatulong po ba na makansela ang passport ni Saldico para mapauwi siya? Opo. Kasi kahit saan po siya pumunta sa mundo, pag mag-register po yung kanyang passport, ay mara-red flag kagad, i-arrest kagad siya ng mga officers sa law. Whether it's a Philippine or Portuguese passport? Whether it's a Philippine or Portuguese passport. Basta wag lang ho doon sa loob ng bansa. Okay. Limitado po ang galaw dyan. So, ang challenge dito talaga ay, of course, the biggest fish, si Saldico. So, kung mahuli... There are bigger fish. There are bigger fish. Talaga, there are bigger fish about to be revealed. My gali. Hindi nyo na lang habang ipapile po ng ombudsman yung mga kaso. Okay. So, pag na-file na. Pero ito yung mga ni-refer pa lamang sa ombudsman o dati nang ni-refer? Ni-refer na po. Under investigation na po. Under case build-up. Ilalabas po lahat yan in due time. So yan mga kababayan, there are other fish. There are other big fish na sinasabi ni John Vic Rimulya. Nasa Japan, nasa China, nasa Russia. Hindi alam kung nasaan yung permi na lugar ni Saldico. Pero sabi niya, tutuntunin at ipapahuli sa Interpol, red notice para masakote ng otoridad. So ngayon mga kababayan, ito po, isang DPWH engineer na may warrant of arrest at naaresto na rin ito mga kababayan. Nakita natin ito kanina. At sabi din ni Marcos, inako ang responsibilidad sa pag-aresto kay, i-check natin ha mga kababayan ha, inako daw ni Marcos
hindi mo nangyayari. So ma'am, nabanggit nyo nga po na eto, hinihingi sa Pangulong Marcos yung aksyon regarding nga po dito sa flood control scandal. Do you think meron pang ibang dapat gawin ang Pangulo dahil marami nga pong nagde-demand na siya yung magsalita, na siya yung may gawin pa dito sa anomalyang ito? Well, marami pa kasing hindi natutuntun, 'di ba, na sa flood control program. At alam natin na malawak ito. Last week may mga nagbitaw mula sa kanilang mga posisyon. So maasa tayo na bagamat maaaring malapit sila sa Pangulo dahil sa mga posisyon na hawak nila, pati sila ay patuloy ang investigasyon patungkol sa kanila kung kinakailangang may kaso laban sa kanila, na matutuloy yung mga kasong yon. At siyempre umaasa ang tao na yung mga in charge dun sa mga kaso, no, at nangako din naman ng ombudsman na maayos daw ang case build-up. So yan din ang inaasahan, na patuloy na hindi mabagal ang usad ng mga kaso. Yan ang mga inaasahan. At inaasahan na hindi na talaga ito maulit in terms of not knowing. Kasi nga, ngayon nasasabing noong 2023 pa lang pala, ito na yung mga issue. Bakit ang tagal bago lumabas, diba? So bago mo nalaman. So ngayon umaasa na hindi na siguro dapat mangyari to ulit, na hindi mo nalalaman kung anong nangyayari sa pagpapatupad ng budget o yung mga inaprubahan mo eventually na budget ay may mga magic pala. So yan ang mga ibang inaasahan. Pero yung patuloy na mga kaso, yan I think yung isa sa mga inaasahan. At syempre na may maaresto at merong makulong. Opo. Ma'am, nabanggit niyo po yung pagbibitiw nung ilang opisyal, yung miyembro ng gabinete, si na dating Executive Secretary Lucas Bersamin at si dating DBM Secretary Amina Pangandaman. What does it say about the Marcos administration kung ganitong key officials yung nagbitiw / pinagbitiw nga ba? Hindi ba masyadong binigyan naman ng weight yung akusasyon ni Zaldico na itong mga taong ito ay behind the alleged insertion sa 2025 budget? Ako kasi sinabi na rin ako sa tingin ko una sa lahat, kapag kami mga alegasyon, hindi mo kinakailangan na proven beyond reasonable doubt bago ka bumaba sa pwesto. Parang delikadesa para hayaan na yung proseso ay umusad na maaring walang impluensya mo o ng opisinang hawak. So sa tingin ko, dapat naman lahat. Keso, congressman ka, senador, o anumang posisyon ng hawak mo, kung may mga alegasyon at alam natin na seryoso itong mga bagay na lumalabas. Dapat kusa kang bumaba, no? Pangalawa, pero hindi naman ibig sabihin nun ay guilty ka. No, hayaan lang na yung proseso ay tumakbo, no? Na walang balak, walang paghaharang dahil ikaw ay may hinahawakang posisyon na importante o mahalaga, 'di ba? So ano naman sinasabi ng mga tao dito, mga kababayan? Anong reaction ng mga netizen? Galit sila kay BBM kasi mauubos silang mga magnanakaw. Wow! Mauubos daw mga magnanakaw, mga kababayan. Dahil kay BBM, nako po. God bless Philippines, BBM admin and all out of us. Naniniwala ako kay BBM daw, naniniwala sila. Sala sa lamig, sala sa init, kapag nananahimik Pangulo sisihin, ano ba talaga? God bless the Philippines, God bless the President daw. Sa adming ginagawa ng Pangulo, siya talaga ang nagsasalita. Meron naman siyang mga ahensya at sekretary. Only in the Philippines, ang administration ay gumagawa ng paraan para managot ang mga magnanakaw. Kaya mga tao, nagmamadali kayo. Protesta dito, protesta doon. Parang ayaw ninyo ang ginagawa nila. Pero bakit noong previous administration walang ginawa? Hindi kayo nagprotesta. Bakit ba kayo nagmamadali? Lahat na lang kayo naging eksperto na agad. Hirap na ang administrasyon para hulihin sila. Tumulong naman kayo. Paano nga kung mismong yung humuhuli, siya yung mastermind? Nako mga kababayan, yari na. Tamang proseso, magantay tayo ng investigasyon. Paano kung nag-iimbestiga, yun yung mga kawatan? Naku po, mga kababayan, yari na. So, tuloy pa natin to. What does it say? I think it says that it's a signal that they are taking things seriously. Pero ako sa isang banda,
medyo nakakagalit kasi kung ganun katataas pala, tapos ang tagal bago nalaman, parang ang laki rin nung posibleng sign na medyo may incompetence at some point, Mm-mm. 'di ba? Hindi maaalis sa isip ng mga tao na ibig sabihin mo yung yung parang yung 'di ba, little president ang tawag sa executive secretary. Kung maaring siyang involved tapos yung pinakapinuno ng budget process mo ay involved, wala ka man lang red flags for ilang taon, 'di ba? Ilang years from the time you stepped in. Walang red flags, parang ang hirap mawala yung pagdududang yon. Kaya yung test ay nasa kanila para ipakitang talagang may mananagot. Kasi parang yung pagdududang hindi mo alam. Grabe naman yung kawalan parang grabe naman yung tiwala mo na hindi mo na sinilip yung trabaho nila, hindi mo na inalam kung ano yung issues after pinabayaan mo lang sila. It was happening under your nose. Ang laki nung question at duda sa mga tao. Kaya yung test talaga sa Malacanang ngayon, sa tingin ko, bagamat okay na sila ay minarapat na sila ay mapalitan, no? Hopefully soonest. O dito mga kababayan, kaya sinisisi si BBM kasi nga siya yung Pangulo. Tapos ang nangyayari, wala pang nakukulong, ang tagal na. 48 years na. Nag-iimbestiga, walang matukoy. Kaya nagagalit yung tao, rally dito, rally doon. O ngayon, may pasabog pa si Manang Aimee na pulburon issue, na may bisyo. Ayaw magpapustisyo. Mga kababayan, yun lang naman ang gusto ng tao magpapustisyo ka para malaman kung ito ay hustisya. Di ba naghahanap tayo ng hustisya, ayaw naman nilang ibigay yung hustisya. Yun yung sinasabi nung nag-organize siya. Mga kababayan, di ba? Si Manang Clear, mayabang pa. Sino kayo para utusan siya? Di ba, mga kababayan? Kayo din, di ba? Sinong hindi magagalit niyan? Lahat magagalit, mag-aalburuto, magrarally dito, magrarally doon. Isipin mo, sabihin niya, sino kayo para utusan ng Pangulo? Sino kayo, hoy, Auntie Claire? Yung bunganga mo. Sinong sinasabihin mo na sino kayo? Kami, na taong bayan, kami nagpapasahod sa inyo. Tumigil ka. Yan ang sabi ni Berting Labra ng Santa Monica, Mabini ng Manila. Tignan nyo. Yun yung mga komento. O mga kababayan, tapos si Saldi ko, hindi nila makita kung nasaan. Nasa loob ba ng ating bansa, nasa labas, hindi nila makita, hindi nila matrace, nanguhula sila. O sasabihin nyo, DDS na yung mama, nagsabi lang ng totoo. Si Ping Lacson, di ba? Diniscredit si Gutesa. Ngayon, yung ICI, saan sila nagbase? Doon sa salaysay ni Gutesa. Saan nagbase si ICI para bigyan ng warrant of arrest yung mga akusado ngayon? Kay Saldico. Sino mga binanggit ni Saldico? Yung magpinsan. Sino ang binigyan ng warrant of arrest? Si Martin Romualdez. Sinasabi ni Marcoleta, ba't si Martin Romualdez lang? Kung nagbase kayo sa mga salaysay ni Saldico, sa mga video-video na ito, na sinasabi niya na nag-insert na 100 billion. Sa kanya napunta lahat, yung 55 billion yata, 52 billion. Ano masasabi nyo ngayon dito, mga kababayan? Diba? Kung batas yung pag-uusapan, kung saan ka kumuha ng salaysay o ebidensya, lahat ng mga binanggit ang pangalan doon, imbestigahan. Sabi ni Ping Lacson, ay walang kinalaman dyan si Mimi M. Alam ko yan, nag-imbestiga ako. Kita nyo? Naging husgado na. Naging abogado na si Pampilo Lacson na Blue Ribbon Committee, nakaklase ni Iskul Bukol, ni Pepsi Paloma. Tignan nyo mga kababayan, nasaan yung hustisya dyan?
Tapos sasabihin nyo, ba't nagagalit ang taong bayan? Eh, syempre, magagalit ang taong bayan. Sinong hindi magagalit? Ninakawan mo na, hindi magagalit? Nagkasakit na ng leptospirosis, hindi magagalit? Pati budget ng PhilHealth, wala na. Mga hospital, wala na. Siniro nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi magagalit ang taong bayan. Tapos sasabihin na Auntie Claire, sino kayo para mag-demand ng hair follicle test? Bobo yata itong si Auntie Claire. Hindi yata alam ang sinasabi. Natutulog yata, nakahay yata ito. Ito ang sabi ni Martin Sapanta ng Bulacan West. Nako po, galit na galit, umuusok pa yung ilong sa galit. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Eh di ba yung listahan nung nakaraan ang dami? Lahat po nandyan. Yung 51 na opisyal ng gobyerno na pinasabog ni Napoles Tour. O ano masasabi nyo dito? Lahat, yung mga bumabatikos kay Marcoleta, lahat ng tumitira kay Sara Duterte, kaya pala, tahimik sila sa flood control issue, skandal na ito kasi nga, pati sila na ambunan. Eh doon sa listahan, di umano, pati si Browner, si Gibo, si Lacson, Tito Soto, Rapi Tulfo, at marami pang iba, Loren Ligarda. Mga kababayan at karamihan kongresista, lahat ng bumabanat kay Sara, nakinabang pala di umano. O sinong hindi magagalit dito? Tapos ang tinitira, sinisigaw nila yung confi ni Sara. Habulin daw yung Dolomite daw na 389 million ni Simato. Habulin daw. O, tignan nyo mga BO ng mga congressman na ito, kung sino-sino ang iniimbestigahan, yung sarili ayaw imbestigahan. O sabi ni Sara Duterte, sabi ni BBM, ako ang nag-umpisa, ako ang tatapos. O sabi naman ni Sara Duterte, ikulong mo ang sarili mo. O kita nyo mga kababayan. Sinong hindi magagalit, nagtuturuan. Pag may tinuro na alam natin na sila nga yung may sala, hinaharangan naman. O, sinong hindi magagalit, Auntie Claire? Sasabihin mo, bakit magdidemand kayo ng hair follicle test? Sino kayo? Sino bang nagpapasahod sa'yo? Sino bang nagpapasahod sa mga opisyal ng gobyerno? Di ba? Yung mga nagbabayad ng tax, wala yatang utak itong si Auntie Claire na ito. O, di ba mga kababayan? O, tapos sasabihin nyo, re-recommenda nyo, si Ramon ang papalit sa transition government. Government reset. Saan kayo nakakita ng ganyan? Sinong papanigan yan? Di, oligarko din. Negosyante yan eh. Papansinin ba niya mga maliliit na tao? Siyempre, negosyante yan, oligarko yan. Bakit hindi pwedeng si Sara ang pumalit kay BBM kung nag-resign ito ayon sa Ligang Batas ng 1987? If the president dies or resign, automatically, the vice president will proceed to the vacant position of the President of the Philippines. Yun po yung nasa sa Ligang Batas. Ano sinasabi nyo na mag-resign din si Sara? Bakit ano bang ginawa niyang kasalanan? Wala naman. Kung mag-resign si BBM, si Sara ang papalit. Mga honghang, yan ang sabi ni Vicente ng Sandoval, Ilocos Norte. Ilocano ako pero galit ako sa mga mahihilig sa pulburon. Nako po. Galit na galit, Ilocano pa naman. O, mga kababayan, ano masasabi nyo? Yan lamang po ang aking bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.